Naranasan nyo na bang maramdaman ang kakaibang kirot sa tiyan o pagbilis ng tibok ng puso pagkatapos uminom ng malamig na tubig sa umaga? O baka naman, naramdaman nyo na biglang nagmamadali kayo maghanap ng banyo pagkatapos uminom ng maraming tubig bago lumabas ng bahay? Sino ba naman sa atin na hindi umiinom ng tubig pagkagising? Siyempre, ang pag-inom ng tubig sa umaga ay isa sa pinakamahusay na paraan para simulan ng araw at panatilihing hydrated ang ating katawan. Parami sa atin ang itinuturing itong simpleng gawi na laging mabuti. Pero, alam nyo ba na para sa ating mga nasa edad 60 pataas, mayroong 5 pagkakamali sa pag-inom ng tubig sa umaga na maaari magdulot ng panganib at masamang epekto sa ating kalusugan kung hindi natin ito bibigyan ng pansin. Hindi lang basta pag-inom ang mahalaga, kundi ang tamang paraan para hindi tayo malagay sa kapahamakan, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Ang mga maliliit na pagkakamaling ito na tila inosente ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ating digestion, energy levels, at maging sa ating seguridad. Marahil ay ginagawa niyo na ang ilan sa mga ito araw-araw nang hindi ninyo nalalaman. Sa videong ito, tatalakay natin ang 5 karaniwang pagkakamali na ito at ipapakita kung paano niyo maiwasan ang mga panganib na kaakibat nito para mas maging malusog, masigla at ligtas ang inyong araw-araw. Pag-uusapan natin ang mga simpleng pagbabago na makakatulong para mas maging epektibo at ligtas ang inyong pag-inom ng tubig. Panoorin hanggang sa huli dahil mayroon akong ibubunyag na siguradong ikagugulat ninyo at magpapabago sa inyong pananaw sa pag-inom ng tubig. Halika't simulan na natin ang una sa mga pagkakamaling ito na kailangan nating bantayan, lalo na sa umaga. Ito ay ang pag-inom ng malamig na tubig ng napakabilis pagkagising. Marahil ay sanay na tayo dito, lalo na dito sa Pilipinas na mainit ang panahon. Napakasarap na naman ang pakiramdam na lumulunok ka ng basong-basong malamig na tubig pagkatapos mong gumising at bago mo pa man simulan ang iyong mga gawain. Pakiramdam natin ay nakakapagpalamig ito at nakakagising. Pero alam niyo ba mga kapitbahay, nang biglang pagpasok ng napakalamig na tubig sa ating sistema, lalo na sa ating sikmura na bagong gising, ay maaaring maging sani ng tinatawag nating thermoshock. Ang ating katawan ay mayroong sariling temperatura at kapag biglaan itong nabigla ng napakalamig na likido, lalo na sa oras na sensitibo pa ang ating digestive system, maaaring magkaroon ng epekto. Isipin ninyo, ang ating tiyan ay tulad ng isang makina na kailangan munang magpainit ng kaunti bago ito magsimulang gumana ng maayos. Kapag nilagyan mo ito ng napakalamig na tubig ng mabilisan, para mo na ring binuhusan ng nagyayelong tubig ang isang bagong gising na tao. Nagulat at nagkakaproblema ang sistema. Para sa ating mga nasa edad 60 pataas, ang ating digestive system ay mas sensitibo na. Ang malamig na tubig ay maaaring maging sanhi ng paghina ng proseso ng panunaw o ang tinatawag nating slow digestion. Hindi lamang yan, ang biglaang paglamig ay maaaring maging sanhi rin ng pagkontrata ng ating mga daluyan ng dugo. At para sa ilan sa atin na mayroong kondisyon sa puso, ito ay maaaring magdulot ng bahagyang pagbabago sa tibok ng puso. Hindi naman ibig sabihin ay delikado agad, pero bakit tayo magtatake ng risk kung mayroong mas ligtas na paraan? Sa halip na malamig, mas mainam na uminom ng tubig na nasa room temperature o kaya bagyang maligamgam. Ito ay mas madaling tanggapin ng ating katawan at hindi magdudulot ng shock sa ating sistema. Bukod pa rito, ang maligamgam na tubig ay nakakatulong pa nga sa pagpapabilis ng metabolismo at paglilinis ng sistema. Kaya, sa susunod na gigising kayo at maramdaman ang uhaw, huwag agad dumiretso sa ref para sa malamig na tubig. Subukan ninyong uminom ng isang basong tubig na nasa normal na temperatura, dahan-dahan at damin ang bawat pagdunok. Ang simpleng pagbabagong ito ay maaring magdulot ng malaking ginawa sa inyong sikmura at sa pangkalahatan ninyong pakiramdam sa umaga. Tumako naman tayo sa ikalawang pagkakamali na kadalasan natin nagagawa at ito ay ang pag-inom ng sobrang dami ng tubig sa maling oras, lalo na bago tayo lumabas ng bahay
o bago magsimula ng pisikal na gawain tulad ng pan-ehersisyo. Alam naman natin na mahalaga ang hydration at naisip natin na kailangan natin mag-preload ng tubig para hindi tayo ma-dehydrate sa labas. Pero minsan, ang sobrang pag-inom ng biglaan lalo na sa umaga ay maaring maging sanhi na mas maraming abala kaysa benepisyo. Isipin ninyo, naghahanda kayo para magsimba, magpatingin sa doktor o kaya imamalengke sa palengke. Alam nyo na mahaba ang biyahe o matagal kayong mawawala sa bahay. Sa kagustuhang manatiling hydrated, uminom kayo ng 2 o 3 baso ng tubig ng mabilisan. Ang resulta, sa kalagitnaan ng inyong lakad, bigla kayong makakaramdam ng matinding tawag ng kalikasan. Sa ating edad, ang mabilis na pagdami ng ihi ay hindi lamang abala, kundi maaari rin itong maging sanhi ng panganib. Ang pagmamadaling maghanap ng banyo, lalo na sa hindi pamilyar na lugar, ay maaring magdulot ng pagkakataong madapa o mawala ng balanse. Hindi na bago sa atin ang balita ng mga senior citizen na nadisgrasya dahil sa pagmamadali. Para sa mga mahilig mo ehersisyo sa umaga, tulad ng paglalakad sa parke o pagsasayaw, ang sobrang pag-inom ng tubig bago magsimula ay maaring magdulot ng tinatawag na sloshing na pakiramdam sa tiyan o mas masahol pa ang pagiging masyadong busog para makagalaw ng malaya. Ang pangangailangan na umihi ng madalas ay nakakabala rin sa inyong ehersisyo at maaring makaapekto sa inyong focus. Ang solusyon dito ay hindi ang pag-iwas sa pag-inom ng tubig, kundi ang pagpaplano ng inyong pag-inom. Sa halip na lumaklak ng maraming tubig ng sabay-sabay, subukan ninyong uminom ng maliit na sipsip ng tubig sa loob ng 1 o 2 oras bago kayo lumabas. Kung alam nyo na magtatagal kayo sa labas, uminom ng 1 basong tubig mga 30 minuto bago lumabas at gumamit ng banyo bago umalis. Sa ganitong paraan, mananatili kayong hydrated nang hindi nag-aalala na kailangan ninyong maghanap ng banyo sa gitna ng inyong mga gawain. Ang pagiging maangat sa oras at dami ng pag-inom ay isang maliit na detalye na may malaking epekto sa inyong araw-araw na komportable at seguridad. Ngayon na pag-usapan na natin ang una at ikalawang pagkakamali, dumako naman tayo sa ikatlo at ito ay isa sa mga pinakamahalaga, ang pagwawalang bahala sa pinagmulan at kalidad ng iniinom na tubig. Maraming beses na siguro nating narinig ang kasabihang tubig ang buhay at totoo naman yan. Pero paano kung ang mismong tubig na iniinom natin ay mayroong nakatagong panganib? Lalo na sa ating edad, mas sensitibo ang ating katawan sa mga bakterya, viruses at chemical na maaring naroroon sa hindi malinis na inuming tubig. Ang pagkakaroon ng sakit mula sa maruming tubig ay maaring maging sanhi ng matinding dehydration, pagtatae, pagsusuka, at iba pang komplikasyon na mas mahirap nang gamutin habang tayo ay nagkakaedad. Sa ating bansa, sa Pilipinas, hindi pare-pareho ang kalidad ng tubig sa iba't ibang lugar. May mga lugar na ligtas ang tubig sa gripo, habang sa iba naman ay hindi. Marami sa atin ang sanay na sa pagpapakulo ng tubig, lalo na kung nanggaling ito sa poso o sa hindi tiyak na pinagmulan. Ang pagpapakulo ay isang simpleng paraan para mapatay ang mga bakterya at viruses, pero hindi nito naaalis ang mga chemical o mabibigat na metal na maaaring naroroon sa tubig. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagiging mapanuri sa kung saan ang gagaling ang inyong tubig. Kung gumagamit kayo ng bottled water, tiyakin na mayroon itong selyo at galing sa lehitimong supplier. Kung galing naman sa water refilling station, siguraduhin na mayroon silang permit at malinis ang kanilang operasyon. Marami na ngayong abot kayang water filters para sa ating mga bahay na maaaring magbigay ng karagdagang seguridad sa kalidad ng tubig na ating iniinom. Ang pag-invest sa kalidad ng ating inuming tubig ay hindi gastos, kundi isang investment sa ating kalusugan at kapayapaan ng isip. Isipin nyo, gaano karaming sakit ang maiiwasan natin kung sisiguraduhin natin na malinis ang bawat patak ng tubig na pumapasok sa ating katawan. Huwag maging pabaya sa usaping ito
dahil ang epekto ng maruming tubig ay maaaring maging seryoso at matagal bago gumaling. Sunod naman ang ikapat na pagkakamali, ang pagkalimot sa ibang paraan ng hydration at electrolytes sa umaga. Madalas, kapag sinabi nating hydration, ang agad na pumapasok sa isip natin ay ang pag-inom lang ng plain na tubig. Mahalaga ang plain water, oo, pero sa ating edad, minsan hindi lang ito ang sapat, lalo na kung kayo ay mahilig maglakad o mag-ehersisyo. Ang ating katawan ay nangangailangan din ng electrolytes tulad ng sodium, potassium at magnesium na nawawala sa atin kapag tayo ay pinapawisan. Ang kawalan ng balanse sa electrolytes ay maaaring magdulot ng pagkapagod, muscle cramps at sa malubhang kaso maging sani ng pagkahilo o pagkawala ng malay. Sa umaga, lalo na kung galing kayo sa mahabang tulog o kung mainit ang panahon, ang pag-inom lang ng plain water ay maaaring hindi sapat para ibalik ang lahat ng nawalang fluids at electrolytes. Ang mga natural na pinamulan ng electrolytes ay mas mainam kaysa sa mga artificial na sports drinks na madalas ay may mataas na asukal. Isipin niyo ang paborito nating buko juice. Hindi lang ito nakakapresko, kundi mayaman din ito sa potassium at iba pang minerals. Ang sabaw ng ating mga paboritong pagkain tulad ng sinigang o tinola ay maaari ding magbigay ng fluid at electrolytes. Kahit ang simpleng prutas tulad ng pakwan, melon o saging ay puno ng tubig at mahalagang mineral na nakakatulong sa hydration at electrolyte balance. Kaya, sa umaga, huwag lang umasa sa plain water. Subukan ninyong isama sa inyong almusal ang isang tasa ng maligamgam na sabaw o kumain ng isang piraso ng prutas na may mataas na water content. Kung mahilig kayong magkape o magtsaa, tandaan na may diuretic effect ang mga ito na nangangahulugang maaari itong magpabilis ng pagkawala ng fluid sa katawan. Kaya mahalaga pa ring uminom ng plain water o iba pang sources ng hydration pagkatapos. Ang pag-aalaga sa electrolyte balance ay isang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng lakas at sigla, lalo na sa ating mga edad. Hindi lang tungkol sa pag-inom ng tubig ang hydration, kundi tungkol sa pagkuha ng tamang kombinasyon ng fluids at nutrients para sa ating katawan. At sa wakas, ang ikalimang pagkakamali na maril ay ang pinakamahirap baguhin dahil nakaugalyan na. Ang hindi pakikinig sa senyales ng ating katawan, pilit na umiinom kahit hindi nauuhaw o nagpapabaya sa uhaw. Marami sa atin ang may nakasangayang rule kung gaano karaming tubig ang dapat inumin sa isang araw, tulad ng 8 glasses a day. Habang magandang gabay ito, ang totoo, ang pangangailangan ng bawat isa sa atin sa tubig ay nagbabago depende sa ating aktibidad, lagay ng panahon at kalusugan. Sa ating edad, ang senyales ng pagkuhaw ay maaring hindi na kasing linaw tulad na noong bata pa tayo. Minsan, akala natin ay gutom lang tayo o pagod, pero sa totoo, uhaw na pala ang ating katawan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagiging attentive sa kung ano ang sinasabi ng ating katawan. Sa kabilang banda, mayroon din tayong tendensya na pilitin ang ating sarili na uminom ng maraming tubig kahit hindi naman tayo nauhaw sa paniniwalang mas marami, mas mabuti. Maaari itong magdulot ng tinatawag na overhydration o hyponatremia kung saan bumababa ang level ng sodium sa ating dugo. Para sa mga nasa edad 60 pataas, lalo na sa mga may problema sa puso o bato, ito ay maaaring maging seryosong problema at magdulot ng pamamaga, pagkahilo at maging sani ng pagkalito. Ang pinakamainam na diskarte ay ang uminom ng tubig kapag nauhaw at sa tamang dami lang. Huwag maghintay na matindi na ang pagkauhaw bago uminom dahil yon ay senyales na dehydrated na kayo. Magandang ideya na uminom ng malit na sip-sip ng tubig sa buong maghapon sa halip na lumaklak ng malaking dami ng sabay-sabay. Kung gising kayo sa umaga at naramdaman ninyong tuyo ang inyong bibig, uminom. Kung malinaw ang kulay ng inyong ihi, magandang senyales ito na tama ang inyong hydration. Kung madilaw o maitim, kailangan ninyong uminom pa. Ang pagiging mapagmatyag sa mga senyales ng inyong katawan ang pinakamahusay na gabay sa tamang hydration. Tandaan, mga mahal kong kaibigan, hindi lang basta pag-inom ng tubig ang mahalaga, kundi ang tamang paraan ng pag-inom nito, lalo na sa umaga. Nagsimula tayo sa pagtalakay sa panganib ng pag-inom ng malamig,
na tubig ng mabilisan pagkagising na maaaring magdulot ng thermal shock at makaapekto sa panunaw. Pagkatapos, pinag-usapan natin ang pagkakamali ng pag-inom ng sobrang dami ng tubig sa maling oras bago lumabas ng bahay o mag-ehersisyo na maaaring magdulot ng abala at panganib ng pagkahulog. Sunod nating tinalakay ang kahalagahan ng pagbibigay pansin sa pinagmulan at kalidad ng iniinom nating tubig upang maiwasan ang mga sakit na dala ng kontaminadong tubig. Hindi rin natin dapat kalimutan ang ikaapat na pagkakamali na pag-asa lamang sa plain water at hindi pagkuha ng electrolytes at iba pang hydration mula sa mga natural na pinagmulan tulad ng buko, juice o sabaw ng gulay na mahalaga para sa balance ng ating katawan. At sa huli, ang pinakamahalaga sa lahat, ang hindi pakikinig sa senyales ng ating katawan na maari magdulot ng overhydration o dehydration na parehong mapanganib sa ating edad. Ang bawat isa sa mga pagkakamaling ito ay tila maliit lang, pero kapag pinagsama-sama at patuloy na ginagawa, maaari itong magdulot ng malaking epekto sa ating kalusugan at kaginhawaan. Ang pagbabago ay hindi kailangan maging mahirap o komplikado. Simulan nyo sa isang maliit na pagbabago sa isang pagkakataon. Halimbawa, bukas ng umaga, sa halip na malamig na tubig, subukan ninyong uminom ng isang basong maligamgam na tubig, dahan-dahan. Pagkatapos ay unti-unti ninyong isama ang iba pang mga tips na ibinahagi ko sa inyo. Ang ating kalusugan ay ating kayamanan at sa ating edad, mas kailangan natin itong pagkaingatan. Ang pagiging matalino at mapanuri sa bawat maliit na desisyon sa ating pang-araw-araw na buhay ay magdudulot ng malaking benepisyo sa katagalan. Tandaan, hindi lang basta pag-inom ang mahalaga, kundi ang tamang pag-inom sa tamang paraan at oras. Sa paggawa ng mga simpleng pagbabagong ito, mas magiging masigla, mas malusog at mas ligtas ang inyong bawat umaga at ang inyong buong buhay. Posible pa ring mamuhay ng may kalidad at sigla kahit anong edad, basta't alam natin ang mga tamang gawain at iniiwasan ang mga posibleng panganib. Kung nakatulong ang videong ito sa inyo at may natutunan kayong bago, huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga iniisip o karanasan sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at katanungan. At kung gusto ninyo pa ng mas marami pang tips at payo para sa malusog na pamumuhay sa ating edad, huwag kalimutang i-like ang videong ito at mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong ito para mas marami pa tayong matulungan. Patuloy tayong maging matatag at masaya sa bawat yugto ng buhay. Hanggang sa susunod.